June 12, 2026. Nasa loob ako ng SM Sukat sa extension. Going. Grabe si Petra Caballo, si 10,000. So by the time na senator ka, nasa loob ka ng jail, you've been writing a lot of bills. So how did you do that? Yes. Running for a very big position in the country inside the jail facility, sir. It started with the decision ng grupo. Yung grupo kasi yung magdalo. And by the way, we pronounce it Magdalo kasi yung Magdalo kila Aguinaldo yan eh. Wala kaming connection doon. Para lang ma-differentiate yun. So kami sa Magdalo, nag-decision kami na gusto pa namin mag-serve sa taong bayan. And we wanted to know if the people would want us to serve them. So symbolically, by joining that race, malalaman namin yung sagot. Kaya ngayon, ako yung being the face of the group, ako yung spokesman, ako yung itinalaga. So sumali kami doon, lumahok. Ngayon ng time na yon, kung gugustuhin ng GMA administration na hindi ako pasalihin, kaya nilang gawin kasi pwede nilang i-block sa courts yung pagre-register ko, ganyan. Kaso gusto nilang sumali ako kasi once mag-apply ako, mag-file ako ng candidacy ko, matatanggal na ako sa serbisyo. So they wanted me out of the AFP. Kaya in-encourage. Tsaka confident naman sila na hindi yan mananalo. So in fact, they wanted to have me declared as a nuisance candidate. But ang nangyari, nasama ako dun sa opposition slate. So by being in the slate, hindi na ako pwedeng ma-declare na nuisance candidate. So kumaga, may mga factors that helped me win. Were you also campaigning sa mga fellow detainees, sir? Hindi, lahat kami, we were campaigning as a unit, no? So 300 plus families nila, lahat friends and kumbaga, yun yung pinakang network. I started na yung buo ang pinakang makinarya. Talagang may solid supporter ka na doon pa lang sa loob ng kulungan. In the AFP also, yung mga retirees, kasi nakita nila that kung ano yung ginawa namin noon, kami man yung nagsasakripisyo na nakulong, pero ginawa namin yun para sa kanila. Kasi after noon, nagtaasan na yung sweldo, tapos binigyan na ng mga bagong equipment yung mga so kumbaga nabigyan na ng atensyon yung mga sundalo. Thank you so much for sharing that. You've been a senator for 6 years and another 6 years. Ano po nangyari after that 2 terms po? I would like to believe na nagawa ko yung aking tungkulin. Ang sinasabi, maging senador kasi, tatlong bagay yan. Una, kailangan maging legislator ka. So, nabigyan tayo ng parangal na may pinakang maraming na ipasang batas. So, nagawa ko yon. Pangalawa is magiging boses ka of issues of national concern. I would like to believe nagawa ko rin yon. Then pangatlong function is yung oversight, yung tipong taga-check and balance ng mga pag-aabuso ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lipunan. So yun, I believe, naging active din naman ako sa mga investigasyon. Ibang klase kasi from nuisance candidate, diba? From a so-called nuisance candidate to the senator with the most number of bills passed into law. Talagang out of 1,490 bills, Dami niyang naipasa. resolutions, 98 were passed into law. Ibang klase. Alin dito, sir, sa palagay ninyo, ang pinakamahalaga o importante na bill na naipasa? For my specific AFP yung background, kung bakit ako nagsimula ng OCOD, kasi mga reklamo namin sa AFP, di ba, na hindi mababasweldo, gano'n. So yung mga ginawa ko na bills doon, una, yung pagpataas ng sweldo nila, no? Sweldo at pension ng sundalo, police, teachers, iba-iba. So, pangalawa doon, pati yung subsistence allowance ng mga sundalo, ng uniform personnel, yun ang una kong tinutukan na ipasa yun. Tapos yung
AFP Modernization Law. Dahil noon nga, luma yung mga gamit ng AFP. Because of this law, ito, bago na yung mga barko, bago na yung mga aeroplano. So, kumaga, yung primary reason ko bakit ako pumasok ay yun muna ang tinutukan. Then eventually, pangkalahatan na. So yun nga, from yung government employees, pagpataas ng sweldo, then yung, ito yung 4-piece law, yung tulong sa mga may hirap. Yan, kami ni Senator Laila de Lima ang nagpartner para maipasa yan. So, marami pa. Tapos yung mga reforms sa AFP, sa bureaucracy, anti-corruption, marami. You have a lot of accomplishments, sir. Ano yung, since you've mentioned about the 4Ps, what for you is the most ideal direction ng 4Ps moving forward? Ngayon ito, kailangan i-expand yung program. Alam ko yung kritisismo dito, sinasabi ng mga may kaya sa buhay na nasasanay daw yung mga parang dole-outs, Turuan mo mangisda. nag-i-encourage ng katamaran. Hindi naman. Kasi ito, talagang kapos eh. Yung mga mahirap na pamilya, Turuan daw mangisda. kapos yung kita nila. At nagpapaaral sila. So ito, habang nagpapaaral ka, kahit papano na-offset ng gobyerno yung gastos mo sa pagpapaaral. So, yun naman, pagka naman nakatapos yung mga bata, magiging productive members sila ng ito. Yes. So, yung mga basher dyan na nambabash kay Sentry, pero nakikinabang naman po tayo sa 4Ps. 4-piece, sandali, pag hindi natin ibig sabihin ng 4-piece ha, dali lang, kasi iba hindi naman alam kung ano yun. 4-piece, 4 papas, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So the basis is to reduce poverty po, pero you are in connection with the DSWD, with NEDA, and Department of Education. Yes. Tama po ba? Opo. Partnership. Yan. So, para i-encourage yung mga magulang pag-aralin nila yung mga bata. Kailan po nag-start yan? Thank you for clarifying. 2015. Nung panahon ni President Aquino, ang executive program ito. Pero ni-legislate natin para kahit sino na yung presidente, hindi na matanggal yung programa. Yun po yun. Thank you for sharing that. Sir, kanina, sabi ko sa'yo, yung first impression ko sa'yo, sabi ko, para kang bato. I think si DJ Monica may tanong siya, related dyan. Go for it, DJ Monica. We've been waiting for that question. Talaga lang, ha? Okay, ito, Let's go. hot topic to, di ba? Yan. Paano nyo tinitignan ng accountability? Speaking of bato, ni Senator De La Rosa sa mga isyung may kinalaman sa war on drugs. Yan. Yan ay pinipursu natin. Kaya nung palagi ko sinasabi, 2017 pa lang ay nagdesisyon na yung grupo namin na mag-file ng case sa ICC dahil protektado ni Duterte yung mga alagad niya nung panahon na yun. Yung walang government agency nag-iimbestiga nito, yung kumaga to make these people accountable. Kasi siya mismo kasama, no? Kaya doon namin dinala. Kaya hanggang ngayon, tinutulungan namin ng ICC magkalap ng ebidensya, testigo, para mapanagot yung mga mastermind at mga principal actors nung war on drugs, yung extrajudicial killings na nagdulot ng libo-libong pagkamatay ng mga Pilipino. Ayan. Thank you for sharing that. Doc Lulu, I think you also have something to add. Siguro, Sentry, sa gitna ng mga umiinit na usaping impeachments, ano ang dapat na pamantayan ng publiko sa paghusga kung ito ba ay legitimate na process or political weaponization? Impeachments. Doc Lolo. Ultimately, ang magiging batayan dyan ng mga kababayan natin is yung ebidensya. Kasi makikita nila mismo dito kung inimbento lang ba yung mga ebidensya, gawa-gawa lang. Kasi sabay-sabay tayo mapapanood yung paglabas ng ebidensya. Yung mga senator judges, yung media, at yung mga nanonood ng mga live streaming nyo, tsaka yung live broadcast. Makikita natin sabay-sabay. So alam natin, marunong tayong
Pulso. humusga kung ano yung Analyze. totoo at hindi, at kung anong tama at mali. Thank you so much, Senator, for sharing that. Now, regarding the military naman, sir, dahil sa, syempre, patuloy yung harassment pa din sa China, no, ng China sa Pilipinas, what do you think? Are we getting stronger or are we getting weaker in terms of the military posture ng bansa natin, sir? Pinalalakas. We're definitely getting stronger. And not only dun sa mga modern equipment natin. Kasi talagang no match tayo dun sa equipment ng China. But at least itong ginagawa natin, we are going out there with a certain level of confidence na Kahit na hindi ka langgam. naman basta-basta wawalisin lang. No? At bukod pa riyan, yung ating posture by strengthening our ties with our allies, no? Sa US, Japan, Korea, sa Australia, and EU. So marami na tayong katulong dito. So in that sense, lumalakas yung postura natin dyan. Alright, sir. And do you honestly deeply believe that when that time comes, that the U.S. will protect the Philippines against Oo. that country? Time Ang comes. core natin dito is deterrence. Okay. We're hoping na pag nakita nilang nandiyan may mga puwersa ng iba't ibang mga Kakampi, alayan. bansa na tutulong sa atin, hindi na gawin ng China. Kumbaga yan yung mas maganda kaysa magkaalaman sa gera na. Friendship na lang. So, Deterrent. Noted, sir. Thank you very much, sir. Oo, ibang klase talaga, no? Talagang lubha kasi siya talagang nakatulong For sa ICC president, proceedings. boboto ko We're siyang talking about that presidente. earlier, diba? Siyempre, for Against president. the former president. And you mentioned a while ago, no, yung mga, you mentioned about the evidence. You were very instrumental with that, the evidence gathering. I just want to say thank you on behalf of the Filipino people. Maraming salamat. Oo. For president, sentry. Puta kita. Bakbukang senador, sentry. Senador, presidente. Final warning. Your PDF reader version is outdated. If you don't update it, you won't be able to open the file. I've said this a million times. Click Update to fix the problem immediately. Try it. File opening speed increased by 200%. Kayo po ay Click below to nakikinig update now. sa aking YouTube channel sa Danilo Bison TV para Click the link below now to resolve file opening issues, delays, ang and inyo pong formatting errors. nadinig na Update now. in-interview si Sentry by President kung tatakbo siya. Iboboto ko siya. Ano lang po, tawag rito, click lang po yung sa baba ng video, yung makikita nyo yung kamay dyan, tsaka yung larawan ka, pakiclick po, pati yung Bilang taga Mindanao, subscribe. malayo sa West Philippine Sea. At dating PNP, Pakiclick po. naniniwala po ba kayong dapat nating Credit sa bilang mga Pilipino ang ating karapatan sa West Philippines? Sa pangalan pala niya, network West nating Philippine Sea, ating napakinggan. Yan lang po Thank kami. for your Kailangan ipaglaban natin ang information. ating karapatan sapagkat walang iba pang So, mga tao na magpaglaban para sa atin, kundi tayo. Muli po, No until speed, next no lies, vlog. just the truth. Thank you very much sa pagpanonood, pakikinig. Siguro by Good this day time, kapag nakikita and nyo na itong God background bless. ko, alam Isipin, itong administration, Marcos administration, may project yung Angdol para siguro magkaroon ng trabaho yung mga naghahanap, maghanap ng trabaho. Ang hirap kasi maghanap ng trabaho kung walang sistema. Hindi mo naman kung saan pupunta. Dahil aalis ng bahay, hindi mo alam kung saan sila patungo. Ito
kung meron mga ganitong announcement, June 12, punta kayo sa SM, ganyan. Meron doon mga job vacancies, job fair. Kaya nga, ang daming tao, ang daming pumila. Ilan yung SM sa buong Metro Manila. Malamang, yun ang sistema na isip nila yearly. Para hindi nahihirapan yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi, minsan, doon sa tawag dito, doon sa office ng DOL, maaaring masikip doon. At siguro may init pa. May init ang panahon. Baka sa labas-labas lang. Dito, aircon eh. So, maginhawa. Yung mga naghanap ng trabaho, may mga available form yan, pipilapan. Tapos pilapan yung form.